Si Rain ay isang talunan na natanggal sa kanyang grupo. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng gamitin niya ang kanyang kasanayan upang paamuin ang mga Beast Girl na may ranggong S-rank upang makaganti, ngunit mas gusto nilang maging kakaiba. Isang araw, dumating si Rain para sa isang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng kanyang grupo, para lamang salubungin sa malamig na tingin na parang may nasawi. Ipinaalam sa kanya ng bayani na si Arius na pinapalayas nila siya dahil ang kanyang kasanayan sa pag-aamo sa mga halimaw ay ang huwaran ng kawalang silbi, at idinagdag ng iba na pagod na sila sa pag-aalaga sa kanya habang nasa kanilang mga misyon. Sinubukan ni Rain na ipagtanggol ang kanyang kaso, ngunit tinawag nila siyang isang disposable na lalaki dahil ang tanging makatwirang talento niya ay ang pag-scout ng mga direksyon sa mga hayop. Habang nagsisimula silang magtawanan, napagtanto niya na hindi nila siya kailanman itinuturing na kanilang kaibigan or kapantay. Kaya, tahimik niyang inilapag ang kanyang balabal at umalis. Kalaunan, habang nakaupo siya sa bayan, hiniling sa kanya ng ilang mga batang tagahanga ng kanyang kasanayan sa circus trick na makipaglaro sa kanila. Dahil hindi niya matiis ang mga bata tulad nila, nakipagkontrata siya sa isang falcon at pinayuko ito sa kanila na parang sila ay maharlika. Labis na humanga ang grupo kaya sinabi nila kay Rain na gusto rin nilang maging mga beast tamer. Agad niyang itinuro na ang mga beast tamer ay nasa pinakailalim ng food chain, ngunit sinabi nila sa kanya na mas mabuti na iyon kaysa maging mga talunan tulad ni Arius at ng iba pa niyang kasama. Matapos magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon, napagtanto ni Rain na nagpasya siyang simulan muli ang kanyang buhay bilang isang adventurer. Nang makarating siya sa Adventurers Guild, sinabi sa kanya ng receptionist na si Nathalie na kailangan muna niyang kumpletuhin ang isang pagsusulit. Pagkatapos ay binigyan siya ng babae ng baluti at tinanong kung ano ang kanyang klase, na sinagot niya, Beast Tamer. Gulat na gulat, tinanong ni Nathalie kung kaya niyang tapusin ang mga gawain ng mag-isa dahil ang mga Beast Tamer ay itinuturing na mahina. Tiniyak sa kanya ni Rain na kaya niya ito dahil simple lang ang quest at ang kailangan lang niyang gawin ay pumaslang ng 10 goblin at mang-alap ng ilang herbs. Ilang sandali pa, dumating si Rain sa kagubatan at, sa tulong ng ilang mga naamong hayop, madali niyang natagpuan ang mga goblin, pinutol ang mga ito, at tinipon ang kanilang mga kristal. Nang sandaling iyon, may narinig siyang sumisigaw at nagmadaling nakita si Conady, isang espiritu ng pusa, na malapit ng atakihin ng isang malaking tigre. Naisip ni Rain na matalino siyang atakihin ito gamit ang kanyang kutsilyo sa kusina, ngunit gaya ng inaasahan, nabasag ng makapal na katawan ng tigre ang kutsilyo at siya ay napatalsik na parang isang nakakainis na langaw. Pagkatapos ay nagsimulang lumapit ang tigre kay Rain, kaya sinabihan niya si Conady na tumakas, handang gawin ang sarili niyang tanghalian ng halimaw para sa isang babae na napakaganda. Gayunpaman, hindi pinansin ni Conady ang kanyang mga tagubilin at biglang tumalon sa ere, na ibinigay sa kanya ang buong tanawin ng kanyang plot covers habang siya ay bumagsak at sinipa ang tigre patungo sa kabilang buhay. Habang nakatitig si Rain sa gulat, biglang nawala ng malay si Conady dahil sa gutom, kaya kinailangan niyang ibigay sa kanya ang kanyang rasyon. Nang matapos siyang kumain, tinanong ni Rain kung bakit siya nag-iisa sa kagubatan dahil bihira ang kanyang uri at palaging nananatili sa kanilang lihim na nayon. Ipinaliwanag ni Conady na umalis siya ng bahay dahil nababagot siya at tinanong kung maaari siyang sumama sa kanya ng ilang sandali dahil naniniwala siyang ang kanilang pagkikita ay tadhana. Habang naglalakad sila, ikinwento niya kung paano siya itinapon na parang gamit na toilet paper ng kanyang grupo, at nagalit si Conady para sa kanya. Matapos siyang pakalmeyan ni Rain, sinabi niya na nasa tugatog na ang kapangyarihan nito at hiniling sa kanya na paamuin siya para makita niya mismo. Hindi kailanman naisip ni Rain na kaya niyang paamuin ang isang ultimate species noon, ngunit ang ideya na magkaroon ng isang taong napakalakas sa ilalim ng kanyang kontrol ay nakaakit sa kanya. Kaya pumayag siyang gumawa ng kontrata sa kanya, at nang makumplito niya ang proseso, isang selyo ang nagpakita sa palad ni Conady bilang patunay ng kontrata. Masayang sinabi ni Conady sa kanya na natutuwa siyang maging kakabit sa kanya, at nagkamayan sila upang simbolaran ang simula ng kanilang relasyon. Pagkatapos, pumunta sila upang tipunin ang mga halamang gamot upang makumplito ang pagsubok, at labis na nagulat si Conady nang makipagkontrata si Rain sa maraming kuneho. Itinuro niya na hindi kapanipaniwala si Rain dahil ang mga normal na beast tamer ay maaari lamang makipagkontrata sa isang hayop sa isang pagkakataon.
Gayunpaman, naisip ni Rain na pamantayan iyon para sa mga beast tamer ngunit hindi siya nagsalita para sirain ang kanyang pananabik. Kalaunan ng araw na iyon, dinala ni Rain ang mga kristal ng goblin at mga halamang gamot pabalik sa guild upang ipakita na natapos niya ang kanyang pagsubok. Binati siya ni Natalie sa pagpapatunay na hindi siya isang talunan at pagkatapos ay iniabot sa kanya ang kanyang card. Binigyan din niya ito ng pera bilang kabayaran para sa trabahong natapos niya, at pinayuhan siyang tumaas ang ranggo kung gusto niyang kumita ng mas maraming pera ng mabilis. Pagkatapos noon, lumapit siya kay Conady at sinabihan itong agad na tatanggap ng mga quest dahil kailangan nila ng maraming pera. Natuwa si Conady at sinabihan itong manguna, ngunit sa sandaling iyon, pinigilan sila ng isang talunang lalaki. Pinakiusapan niya si Conady na iwanan si Rain at sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Conady, sinabing mas gusto nitong manatili sa kanyang master at hindi niya nagustuhan ang pang-iinsulto niya sa kanya. Nang marinig na si Rain ang kanyang master, tumawa ang adventurer at sinabihan siyang maging totoo dahil hindi pa niya naririnig ang isang mababang budget na beast tamer na nagpapaamo ng isang ultimate species noon. Tiniyak ni Conady sa lalaki na si Rain ay hindi isang low-budget side character na katulad niya at hiniling na bantayan ang kanyang bibig, ngunit ikinagalit lang iyon ng lalaki. Humarap siya kay Rain at hinamon ito sa isang arm wrestling match kasama si Conady bilang premyo. Alam ni Rain na mas malakas ang lalaki, ngunit alang-alang kay Conady, tinanggap niya ang hamon. Gayunpaman, labis siyang nagulat nang basagin niya ang mesa at ang kamay ng lalaki. Habang gumugulong-gulong ang lalaki sa sakit, dumating si Natalie para alamin kung ano ang pinagkakaguluhan. Nang makita ang talunan na lalaki, agad siyang humingi ng tawad kay Rain, ngunit bigla siyang nagtanong kung paano nito napaamo si Conady. Ang tono ng boses niya ay parang naghahanap ng talagang sagot, kaya nang mag-react ang dalawa, humingi ulit siya ng tawad at hinayla palayo ang lalaki. Pagkaalis niya, nagsimulang magtaka si Rain kung saan nanggagaling ang lakas niya, kaya nagpa siya si Conady na bigyan siya ng ilang paliwanag. Tila, ang pagbuo ng kontrata sa kanya ay automatikong nagpapalakas sa kanyang lakas, kaya isa na siya ngayon sa mga superpowered na bida. Pagkatapos ay ipinagtanggol siya ni Conady, at sinabi sa kanya ni Rain na labag sa Alpha Code of Honor ang pag-iwan sa isang babaeng nangangailangan. Nakaramdam ng kapanatagan, iminungkahi ni Conady na bumalik sila sa questeng, ngunit nadismaya siya nang malaman niyang maaari lamang silang mang-alap ng mga halamang gamot sa ngayon. Tiniyak sa kanya ni Rain na pansamantala lamang ito dahil umaasa siyang tataas ang ranggo niya sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay bumuo ng mga kontrata sa mga kuneho para mapabilis ang kanilang trabaho. Gayunpaman, nagreklamo pa rin si Conady na ninakaw ang kanyang trabaho kahit na hindi niya ito gusto. Nang malapit na siyang magreklamo, narinig niya ang isang taong sumisigaw mula sa malayo. Agad niyang binalitaan si Rain, at natunton nila ang tao gamit ang soundwave ng kanilang sigaw. Ang natagpuan nila ay isang matandang mangangalakal na ninanakawan ng mga bandido mula sa Ibon Panggang. Narinig ni Conady ang mga kwento tungkol sa kanilang kalupitan, kaya iminungkahi niya na humingi sila ng tulong, ngunit nagpa siya si Rain na oras na para maging bayani. Pagkatapos ay sinugod nila ang grupo, ngunit tinulungan ni Conady ang matanda habang ginamit ni Rain ang mga bandido para sa pagsasanay sa boxing. Nang matapos na niyang gamitin ang kanyang level skills, wala nang natitirang nakatayo sa mga bandido. Nagpasalamat ang matanda sa kanila sa pagtulong sa kanya, ipinaliwanag na iniwan siya ng mga adventurer na kinuha niya bilang mga escort. Walang gustong makialam sa Ibon Panggang, at ngayong natamba na ni Rain ang kanilang mga miyembro, tiyak na hahanapin siya ng iba pang miyembro ng gang. Sinabi ni Rain na hindi siya natatakot at idineklara pa niya na dadalhin niya silang lahat sa puot ng batas. Nang sumunod na sandali, umalis siya palayo, dahilan para habulin siya ni Conady at subukang baguhin ang kanyang isip. Itinuro niya na kumikilos siya na parang isang vigilante na mababa ang budget at tanging kapiranggot lang ang kanyang makukuha. Sinabi sa kanya ni Rain na ang paghuli sa iba pang miyembro ng gang ang tanging paraan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mangangalakal at mga tao sa bayan. Sinubukan ni Conady na ipaliwanag na hindi niya kailangang maging siya ang gagawa nito, ngunit determinado si Rain na isagawa ang misyon at hiniling sa kanya na magtiwala sa kanya. Di nagtagal, nakarating sila sa tagwan ng mga bandido matapos humingi ng tulong mula sa mga Ardilla na kinentrote ni Rain.
Pagkatapos ay isiniwalat niya ang kanyang plano na paralisahin ang mga bandido sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang kawan ng mga espesyal na bubuyog upang kagatin sila. Nagulat si Conady na kaya rin niyang paamuin ang mga insekto, ngunit nagkunwari si Rain, na sinasabing isang tagapag-alaga ng insekto mula sa kanyang nayon ang nagpakita sa kanya ng ilang mga trick. Nang matapos niyang ipaliwanag ang lahat, hiniling niya kay Conady na bumalik sa bayan at humingi ng tulong upang hulihin ang mga bandido. Samantala, sa isa pang bahagi ng kagubatan, sina Lian at Mena, mga miyembro ng dating grupo ni Rain, ay nakatayo at nagrereklamo. Lumabas na sila pala ang nag-iwan sa matandang mangangalakal, at hindi sila nagsisisi. Tinanggap lang nila ang trabaho para magpalipas ng oras dahil wala sina Arius at Agath at may ginagawa. Sa kasamaang palad, ganito ang nangyari, at ngayon ay sinisisi nila ang lahat sa kanilang bagong tagapag-alaga ng hayop. Nang tanungin ni Lian kung bakit hindi siya nakipagkontrata sa mas maraming hayop para tulungan silang magmanman sa lugar, tiningnan siya ng lalaki na parang baliw. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang pakikipagkontrata sa higit sa isang hayop ng sabay-sabay ay magiging sanhi ng pagkasira ng nervous system ng tagapag-alaga. Kumbinsido si Lian na tinatanggal ng lalaki ang kanyang mga limitasyon dahil, kung nagsasabi siya ng totoo, nangangahulugan ito na espesyal si Rain, at hindi niya iyon matatanggap. Kaya, inilipat niya ang lahat ng kanyang galit sa lalaki, nagbanta na kukunin ang mga alahas ng pamilya nito kung sakaling magsabi ito tungkol sa pagtakas nila mula sa mga bandido. Pagbalik sa Taguan, pinakawalan ni Rain ang mga bubuyog mula sa kanilang kontrata nang bumalik si Conady na may dalang tulong. Sinimulan nilang tipunin ang mga bandido, ngunit ang mga butiki na hari, na nabihag ng mga bandido, ay biglang nakatakas at nagsimulang umatake sa mga tao. Agad na kumilos si Rain, inutusan ang mga adventurer na ilabas ang mga bandido, habang siya at si Conady ay nanatili upang lumaban. Kalaunan, lumabas sila mula sa kuweba dala ang mga kristal ng butiki, at sinimulan silang purihin ng lahat. Hindi maiwasan ni Rain ang maging emosyonal dahil ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na kinilala ang kanyang pagsusumikap. Pagbalik nila sa bayan, binisita nila ang guild, at ipinaalam ni Nathalie kay Rain na na-promote siya sa E-rank dahil sa pagtalo sa kilalang-kilalang gang na Ibenfang. Binigyan din siya ng malaking gantimpala, kaya't namili sila ni Conady ng mga armas. Matapos makuha ang kanilang mga kailangan, kumain sila ng hapunan at sinubukang maghanap ng mga silid sa isang inn. Ipinaalam sa kanila ng may-ari ng inn na iisa na lang ang silid na bakante, kaya nagpasya si Rain na umalis upang maiwasan ang tukso. Gayunpaman, hinayla siya pabalik at itinulak papasok sa silid dahil hinahangad siya ng babae ng swerte. Malinaw sa mga salita niya na gusto niya itong magsesyon sila, pero hindi niya alam na nagsasanay pala ang lalaki para maging monghe. Sa kabilang banda, masaya ang walang kaalam-alam na si Conady na sa wakas ay mayroon ng kama matapos mamuhay sa bundok sa mga nakaraang araw. Nang makita ito, sinubukan ni Rain na magpakaginoo at iwan ang kwarto para sa kanya, pero hinayla niya ito palayo at nagmakaawa na manatili. Sinabi niya na hindi siya nag-aalangan na ibahagi ang espasyo sa kanya, pero sinabi sa kanya ni Rain na hindi etikal kung mananatili siya roon. Bilang tugon dito, itinuro niya na masyadong mahina ang lalaki para subukang gawan siya ng mga galaw. Hindi matukoy ni Rain kung talunan siya or walang isip dahil agad siyang palalayasin ng isang normal na babae. Kaya, binalaan niya ito na huwag masyadong magtiwala dahil, sa pagkakaalam niya, maaari itong maging master ng mga masasamang tao. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis muli, ngunit hindi pa rin siya pinayagan ni Conady, sinasabing alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito ng kanyang buhay. Kalaunan, sumuko na rin siya, at habang natutulog siya ng gabing iyon, nagpasalamat si Conady sa mga Diyos ng kwento dahil hinayaan nilang makilala niya si Rain. Pagkalipas ng ilang araw, nang pumunta sila sa guild, binigyan sila ni Nathalie ng isang espesyal na quest. Tila, may isang talunan na ginawang dulang ground ang gitnang tulay, hinahamon ang lahat ng sumusubok na tumawid dito. Bago pa man matanggihan ni Rain ang trabaho, ipinaalam niya sa kanya na ang bayad ay 5 gintong barya, at agad niya itong tinanggap. Di nagtagal pagkarating nila sa tulay, biglang lumapag sa harap nila ang isang dragon. Ang pinakanakakagulat na bahagi ay ang pagbabago nito bilang isang babae at nagsimulang hilingin na labanan nila siya.
Agad na nahulaan ni Rain na siya ang baliw na naghahadges ng kamay sa lahat ng sumusubok na tumawid sa tulay, kaya tinanong niya kung sino siya. Sinabi ng Dragon Girl na ang pangalan niya ay Tanya at ginagamit niya ang tulay bilang kanyang training ground para sa isang coming-of-age exercise. Mabilis na ipinaliwanag ni Conady na ang mga Dragonoid ay karaniwang nagsisimula sa isang paglalakbay upang maging mas malakas kapag umabot na sila sa isang tiyak na edad, kaya malamang na iyon ang dahilan kung bakit naroon si Tanya. Kinumpirma ito ni Tanya at sinabing hindi siya aalis hanggat hindi siya nakakahanap ng karapat-dapat na kalaban. Kaya nagpa siya sina Rain at Conady na subukan ang posisyon. Halos agad-agad, sumugod si Tanya kay Rain, ngunit nagawa nitong makaalis sa daan sa tamang oras. Humanga sa bilis ng reaksyon nito, nagpa siya si Tanya na tingnan kung may dugo sila ng tiger at binugahan sila ng apoy. Nasunog ang buntot ng kawawang si Conady, kaya tumigil siya sa pag-arte ng maayos at sinimulang salakayin si Tanya pabalik. Umatras si Rain ng ilang minuto, nasisiyahan sa tanawin ng dalawang babae na nag-aaway kahit na hindi pa siya natatalo. Nang sa wakas ay sumali na siya, nahuli sila ni Tanya at inihagis sa ere para magamit niya silang mga inihaw, ngunit nakaligtas sila sa pamamagitan ng pagtutulungan. Pagkatapos ay hiniling ni Rain kay Conady na bigyan siya ng oras para makabuo ng plano, at masayang pumayag ang ang babae. Habang ginagawa niya iyon, pumasok si Rain sa isang kontrata sa isang ibon at inutusan itong bum-up. Ilang sandali pa, huminto ang ibon kasama ang mga tauhan nito, at agad silang pinatamaan ni Rain kay Tanya. Sa galit, sinubukan ni Tanya na gumanti, ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa, hindi makagalaw. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Rain na ang mga ibon ay nakakalason at, sa pamamagitan ng kanilang mga pag-atake, na-inject nila ang lason na iyon sa kanyang daluyan ng dugo. Mabuti na lang at isa siyang Dragonoid, kaya hindi siya masasawi sa lason at pansamantala lamang siyang mananatiling paralisado. Dahil wala na siyang magagawa, umamin si Tanya sa pagkatalo, at hiniling ni Conady na bumalik kasama nila para sa pagtatanong. Ayaw ng babae, kaya sinimulan siyang tusukan ni Conady hanggang sa mapilitan siyang pumayag. Pagbalik nila sa guild, ipinaalam nila kay Nathalie na naayos na nila ang issue sa tulay. Nagpasalamat si Nathalie sa mabilis na pagtatrabaho ngunit sinabing matatanggap lamang nila ang kanilang mga bayad pagkatapos niyang makumpirma na ligtas ng tawirin muli ang tulay. Nang sa wakas ay napansin niya si Tanya, tinanong niya kung sino siya, ngunit sumagot si Rain. Sinabi niya na isa siyang kaibigan nila na mahilig mag-cosplay, at naniwala si Nathalie sa kanya. Kalaunan, habang papunta sila sa inn, pinagalitan ni Rain si Tanya dahil muntik nang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit nang lumingon siya, napansin niyang nawawala siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakita nila siya, dahil malakas ang boses niyang hinahamon ang isang gwardya para sa isang away. Mabilis na lumapit sina Rain at Conady at hinayla siya palayo. Nang marating nila ang labas ng bayan, binalaan siya ni Rain na mag-ingat at sinabihan siyang umalis bago pa man may makaalam kung sino talaga siya. Itinuro ni Conady na ang mga natalo ni Tanya ay maaaring magsabi sa lahat kung sino siya, ngunit sinabi ni Tanya na hindi nila gagawin. Tila, lahat ng mga taong natalo niya ay mga lalaki, at ang kanilang mga sugatang ego ay hindi sila papayag na aminin na may isang babaeng tumalo sa kanila. Sinabihan siya ni Rain na gamitin iyon sa kanyang kalamangan at maghanap ng ibang lugar na mapag-eensayohan, ngunit tinanong siya ni Tanya kung maaari siyang sumama sa kanila. Sinabi niya na nagkagusto na siya kay Rain at handa siyang pumasok sa isang kontrata dito. Dahil nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang mapalago ang kanyang kapangyarihan, pumayag si Rain, at labis na natuwa si Tanya. Nang gabing iyon, sa isang lugar sa bayan, nagtalo sina Arius at ang kanyang grupo. Tila hindi naging maganda ang kanilang misyon sa Lost Woods, at sa wakas ay napagtanto nila na mahalaga si Rain sa kanilang grupo, kaya nagpa silang ibalik siya. Gayunpaman, hindi ito permanente, dahil plano nilang iwanan siyang muli matapos ang kanilang misyon sa Lost Woods. Pagkalipas ng ilang araw, sinimulan ni Rain at ng kanyang mga kasama na babae ang isang quest upang puksain ang ilang slime monster. Kadalasan, ang mga slime ay hindi itinuturing na isang banta. Gayunpaman, ang mga partikular na ito ay kumakain ng mga ani sa bukid, kaya kinailangan nilang umalis. Hindi natuwa si Conady sa quest na ito, dahil ang pagpaslang sa mga slime ay palaging nag-iiwan sa kanya sa mahirap na sitwasyon. Nang magsimula siyang magreklamo,
Nangako si Tanya na lalaban para sa kanya, na ikinatuwa niya. Habang nag-uusap sila, pinanood sila ni Rain na parang isang proud na ama at sinabi sa kanyang sarili na natutuwa siya na magkasundo sila. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paghahanap ng mga slime, ngunit sa kung anong dahilan, wala na ang mga slime monster. Sawang-sawa na sa paghahanap ng walang kabuluhan, nagpa siya si Rain na gamitin ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, sa halip na bumuo ng isang kontrata gaya ng dati, nakipag-assimilate siya sa isang ibon. Kaya nang bumagsak ang katawan nito, nagulat ang mga babae, dahil inakala nilang sawi na ito. Nang sumunod na sandali, nagsalita ang ibon, or sa halip, nagsalita si Rain sa pamamagitan ng ibon, sinasabihan silang huwag mag-alala. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na inilipat niya ang kanyang kaluluwa sa ibon upang makontrol niya ito ng mahabang panahon, hindi tulad noong nakikipagkontrata siya sa kanila. Ang revelasyon na ito ay nagdulot ng pagkagulat sa mga babae dahil hindi pa nila naririnig ang tungkol sa isang beast tamer na kayang gumawa ng mga bagay na tulad nito. Sinabi ni Rain na hindi naman ito malaking bagay, ngunit tumanggi ang mga babae na tanggapin ang walang silbing dahilan na iyon. Kalaunan, lumipad siya, iniwan ang mga babae na may mga tagubilin na bantayan ang kanyang katawan habang wala siya. Matapos mahanap ang mga slime, siya at ang mga babae ay namangha sa dami ng mga ito. Gusto silang durugan ni Conady gamit ang bato, ngunit hiniling ni Tanya na magpahinga muna at tinanong si Rain kung marunong ba siyang gumamit ng mahika. Sinabi ni Rain na kaya niyang gumamit ng fire magic para sa mga nagsisimula at magpagaling, kaya inutusan niya itong hampasin ang mga slime gamit ang isang fireball. Itinuro ni Rain na hindi magiging malakas ang kanyang firepower, ngunit iginiit ni Tanya na subukan niyang itulak siya pasulong. Walang ibang magawa si Rain kundi ang sumunod. At laking gulat niya nang biglang nabura ang mga slime sa isang iglap. Ipinaalala ni Tanya sa kanya na noong nakipagkontrata siya kay Conady, nagkaroon siya ng lakas na parang kay Superman, kaya makatuwiran na ang kontrata niya rito ay nagbigay rin sa kanya ng power upgrade. Sinubukan ni Rain na intindihin ang sinabi niya, ngunit isa na namang grupo ng slime ang nagpakita, kaya sinabihan niya itong gamitin ang mga ito para sa target practice. Kalaunan, pagkatapos ni Rain sa guild, pumunta sila ng mga babae sa palengke para bumili ng ilang gamit. Kinagabihan, sabay silang naghapunan, at gulat na nakatitig si Rain habang nilalamon nila ang sunod-sunod na pagkain. Medyo kumbinsido siya na mas malakas silang kumain sa kanya, ngunit itinago niya iyon sa sarili. Nang sa wakas ay matapos na silang kumain, nagpasalamat sila sa kanya para sa pagkain, at nagpasalamat din siya sa pagtulong sa kanya sa quest. Sinabi ni Tanya na iyon ang ginagawa ng mga magkakaibigan, pagkatapos ay tinanong kung saan niya natutunan ang pagpapaamo ng mga hayop. Sinabi ni Rain na nagmula siya sa isang nayon ng mga beast tamer, kaya natuto na siyang magpaamo ng mga hayop simula pa noong baby pa siya. Maging ang kanyang mga kasanayan sa pagpapaamo ng insekto ay natutunan din sa nayon ding iyon. Sa kasamaang palad, wala na ang nayon dahil isang araw ay inatake ito ng isang halimaw habang siya ay nagsasanay sa labas ng bayan. Walang nakaligtas, kaya naiwan siyang mag-isa hanggang sa matagpuan at dinala siya ng isang grupo ng mga adventurer sa isang bahay tuluyan kung saan siya nakatira at nagtrabaho ng maraming taon. Isang taon at kalahati na ang nakalilipas, kinuha siya ni Arius para sumali sa kanyang grupo, at tuwang-tuwa si Rain na makagawa ng pagbabago kasama ang bayani. Sa kasamaang palad, wala sa mga miyembro ang nakakita sa kanya bilang isang taong mahilig sa gawaing bahay, at natagalan siya bago niya napagtanto na sila ay isang kasuklam-suklam na grupo. Nang matapos niya ang kanyang kwento, nakiramay si Conady sa kanya at sinabi sa kanya na hindi niya kasalanan na nagtiwala siya sa kanila. Sinabi rin sa kanya ng babae na siya ang pinakamatapang na taong nakilala niya dahil, sa kabila ng lahat ng trahedya sa kanyang buhay, lagi siyang handang tumulong sa iba. Nagdagdag din si Tanya ng kanyang 2 sentimo, sumasang-ayon kay Conady. Dahil sa labis na tuwa, nagpasalamat si Rain sa mga babae, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi niya kailangang gawin iyon. Ang pinakainaalala nila ay kung paano makaganti kina Arius at sa iba pa, ngunit nagawa silang pakalmeyan ni Rain. Kinabukasan, si Rain at ang mga babae ay nagsagawa ng isa pang pakikipagsapalaran. Sa pagkakataong ito ay ang pangangaso ng mga orc, at nagpa siya ang mga babae na gumawa ng isang laro mula rito. Binalaan sila ni Rain na mag-ingat,
dahil ang mga orc ay mas matalino kaysa sa kanilang hitsura, ngunit binaliwala ito ni Tanya. Sinabi niya na ang isang orc ay hindi kailanman maaaring malampasan ang isang makapangyarihang dragon na tulad niya. Ngunit ilang sandali pa, siya ay nasangkot sa problema. Mabilis na tumulong si Rain upang tulungan siya at nasugatan sa proseso, ngunit sumumpa siya na maayos siya. Pagkatapos ay pinagaling niya ang kanyang sarili at inutusan silang tipunin ang mga kristal upang makabalik sila. Nang matapos siya sa guild, lumabas siya at nakitang si Conady na lamang ang naghihintay sa kanya. Sinabi niya sa kanya na umalis si Tanya kanina, at mukhang may bumabagabag sa kanya. Maya-maya, natagpuan ni Rain si Tanya na nag-iisa, kaya humingi siya ng paumanhin sa pagpinsala sa kanya. Tiniyak ni Rain sa kanya na hindi siya galit sa kanya at natutuwa lang siya na maayos ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na bumalik kasama niya, dahil labis na nag-aalala si Conady para sa kanya, at pagkatapos ay tumakbo si Conady patungo sa kanila. Tinanong niya si Tanya kung maayos ba ang kalagayan niya, at sinabi ni Tanya na maayos naman. Dahil nakaramdam ng ginhawa, niyakap siya ni Conady, at tinapik ni Tanya ang ulo nito. Pagkalipas ng gabi, tinanong ni Rain ang tagapangasiwa kung may isa pang kwarto na available, ngunit tumanggi ang babae. Wala nang ibang pagpipilian, isinakripisyo niya ang kanyang kama para kay Tanya. At habang natutulog ito, natagpuan niya ang sarili na humahanga sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, habang pabalik sila sa bayan pagkatapos ng isa pang matagumpay na quest, iminungkahi ni Tanya na bumili sila ng ilang bagong kagamitan. Pumayag si Rain sa mungkahi, ngunit sa sumunod na sandali, naging malungkot ang kanyang masayang araw dahil nakaharang sa kanilang daan si Arius at ang kanyang mga dating miyembro ng grupo. Pagkatapos ay sinabi ni Rain sa mga babae na tatahakin nila ang ibang landas, ngunit tinawag siya ni Arius, sinusubukang magkunwaring palakaibigan. Naiinis, tinanong ni Tanya kung si Arius ba ang talunan na nagpatalsik kay Rain. Sinubukan ni Arius na sabihin sa kanya na huwag na lang siyang pakialaman, ngunit tumahimik siya nang mapagtanto niyang siya at si Conady ay mga miyembro ng Ultimate Species. Pagkatapos ay isiniwalat ng mga babae na si Rain ang kanilang master, na ikinagulat nila. Kaya, tinanong ni Agatha kung bakit nila hahayaan ang isang walang silbing lalaki na maging amo nila. Nainas ang mga babae sa tanong na ito, ngunit iniligtas ni Rain si Agatha mula sa pagkahiwa ng ulo sa pamamagitan ng pagtatanong kay Arius kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Arius na gusto nila siyang bumalik sa team dahil nahihirapan silang mag-navigate sa mga Lost Woods. Hindi nagulat si Rain sa kanilang kawalang kakayahan, ngunit sinabi pa rin niya kay Arius na gusto niyang bilhin ang ilan sa kanyang katapangan. Nang magsimula siyang maglakad palayo, tinawag siya ni Mena, sinasabing mayroong isang marangal na relikya sa mga Lost Woods na kailangan nila upang talunin ang Demon King. Kung hindi nila ito makuha, magpapatuloy ang mga halimaw sa pag-aalsa hanggang sa masakop nila ang mga lungsod. Ang kanyang mga salita ay nagpaalala kay Rain kung ano ang nangyari sa kanyang nayon, kaya pumayag siyang sumama sa kanila. Sa halip na magpasalamat sa kanya, sinimulan siyang insultuhan ng mga walang utang na loob na mga talunan dahil sa pagiging mahirap makuha. Pagkatapos ay nagsimula silang maglakad palayo, ngunit tinawag sila ni Conady, hinihiling na humingi sila ng tawad kay Rain para sa kung paano nila siya tinatrato noon. Nang iminungkahi ni Tanya na lumuhod sila, nabaliw si Arius at tinanong kung bakit siya luluhod sa isang walang silbing insekto tulad ni Rain. Pagkatapos ay hinawakan niya si Rain sa kwelyo at sinabihan itong turuan ng magandang asal ang kanyang mga alagang hayop. Hindi nagustuhan ni Rain na tinutukoy niya ang mga babae bilang mga alagang hayop, ngunit iginiit ni Arius na ganoon nga ang mga ito at sinabing pinapanatili sila ni Rain dahil mayroon itong mabalahibong pagkahilig. Nang simulan niyang kutsain si Rain at ang kanyang mga kaibigan dahil umano sa pagiging isang alagang hayop, sinuntok ni Rain si Arius sa mukha. Hiniling din niya na humingi siya ng tawad kina Tanya at Conady. Ngunit labis na napahiya si Arius kaya hinamon niya si Rain at ang mga babae sa isang tunggalian laban sa kanyang grupo. Kasunod nito, naghiwalay sila sa iba't ibang grupo. Si Conady laban kay Agatha, si Tanya laban kina Lian at Mena, at si Rain laban kay Arius. Sinabi ni Agatha kay Conady na sabik na siyang makipaglaban sa isang miyembro ng Ultimate Species, kaya nangako siyang ipapakita niya rito kung bakit sila tinatawag na Ultimate. Sumugod siya rito, ngunit hinarang nito ang sipa niya gamit ang espada,
kaya sinimulan niya itong suntukin, na napilitan itong manatili sa depensa. Sinimulan din niyang pagsabihan siya at ang iba pa niyang kasama, kaya sinubukan niyang putulin ang ulo nito, ngunit madali itong naiwasan ni Conady. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang sikretong pamamaraan, ngunit napigilan ni Conady ang atake gamit ang isang sipa at sinabi sa kanya na mas marami pa ang inaasahan nito sa kanya. Dahil sa pakiramdam na nakot siya, nagpa siya si Agat na gawin ang lahat at magsimulang magpalakas ng loob. Kaya sinabi sa kanya ni Conady na dagdagan niya ang kanyang lakas ng kalahati. Nang marinig na hindi siya seryosong nakikipaglaban sa kanya, nanginginig si Agat, at mabilis niyang napagtanto na matatalo siya sa laban. Gayunpaman, sa halip na mag-tap out tulad ng gagawin ng ibang matinong tao, tumayo siya roon at nagtanong kung bakit maglilingkod kay Rain ang isang makapangyarihang nilalang. Sinabi sa kanya ni Conady na dahil si Rain ang pinakamalakas na taong kilala niya. At sa sumunod na sandali, sinipa niya ito sa isang kalapit na puno. Nawalan ng malay si Agat sa impact at nagsimulang mag-isip si Conady kung dapat ba niyang ituloy ang paggamit ng 1% ng kanyang mga kapangyarihan. Samantala, sa panig ni Tanya sa kagubatan, sinabi niya kina Lian at Mena na sa tingin niya ay napakaliit ng kanilang mga kapangyarihan. Sinabi niya na nilalabanan lang niya sila para hindi sila makialam sa laban ni Rain kay Arius. Nang simulan niyang suruan ang bayani, nagalit ang mga babae at hiniling na bigyan niya ng kahit kaunting respeto ang pangalan ni Arius. Nang marinig ito, tinanong ni Tanya kung napakasarap ba ng launcher ni Arius kaya hindi nila napansin kung gaano ito kaina, at lalo pa silang nagalit. Agad nila siyang inatake ng mga spell ng sabay-sabay, ngunit pinitik ni Tanya ang kanyang daliri, at nawala ang mga spell, na ikinagulat nila. Natawa si Tanya sa kanilang reaksyon, ngunit lalo lamang nitong pinalakas ang kanilang determinasyon na talunin pa siya. Kaya, nagpakawala sila ng mas maraming spell. Muli, pinawala sila ni Tanya sa pamamagitan ng pagpitik ng kanyang mga daliri. Kaya, tinanong ni Mena kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Tanya sa salamangkero na kinansela niya ang kanilang mga spell gamit ang isang spell na tinatawag na Material Canceller. Ang spell analysis spells ay agad na nagka-cancel at kinakansela ang mga ito. Kaya, anumang spell na ibinabato nila sa kanya ay hindi gagana. Sa hindi malamang dahilan, inakala ng mga babae na nagbibiro siya, kaya nagpakawala pa sila ng mas maraming spell at kinansela ulit ito ni Tanya. Lalo lamang itong nagpagalit sa kanila. Kaya, sinubukan nilang atakihin siya gamit ang kanilang pinakamalakas na spell, ngunit kinansela rin ito ni Tanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na siya na ang susugod at gumamit ng isang makapangyarihang spell na tinatawag na Ultimate End. Nang makita ito ni Lian at Mena, nagsimula silang magmakaawa sa kanya na huwag silang tapusin. Mabuti na lang at ginagamit lamang ni Tanya ang 1% ng kanyang kapangyarihan. Ngunit nang tiningnan niya sila, nakita niyang nawalan na sila ng malay. Samantala, sa panig ng kagubatan ni Rain, inantala ni Arius ang laban gamit ang kanyang walang kabuluhang pagsasalita, sinasabing talunan si Rain sa pag-aakalang kaya niya itong labanan. Agad na umatake si Rain para subukang patahimikin siya, ngunit umiwas si Arius at nagpatuloy sa pagdaldol. Sinabi sa kanya ni Rain na kung ang gusto lang niyang gawin ay magsalita, dapat siyang maging isang komentarista sa palakasan. Pagkatapos ay hinugot ni Arius ang kanyang espada at sinimulang atakihin si Rain, ngunit umiwas si Rain sa bawat paghampas hanggang sa mahawakan niya ang braso ni Arius at tinanong kung iyon ba ang pinakamahusay na magagawa niya. Bago pa makasagot si Arius, sinuntok niya ito sa tiyan, na ikinagulat niya. Hindi niya inaasahan na maaapektuhan siya ng suntok ni Rain dahil naniniwala talaga siyang mahina ang lalaki. Ngunit sinabihan siya ni Rain na huwag husgahan ang isang lalaki batay sa itsura nito. Habang nagpapatuloy ang laban, isiniwalat ni Rain na kabisado niya ang mga galaw ni Arius dahil sa katotohanang napanood niya itong lumaban ng maraming beses. Sinabi ni Arius na hindi mahalaga iyon, ngunit tiniyak sa kanya ni Rain na mahalaga iyon dahil alam na alam niya kung paano harangan at iwasan ang kanyang mga atake. Ang kanyang pagpapalakas ng kapangyarihan mula sa kanyang mga kontrata kina Tanya at Conady ay nagbigay din sa kanya ng kalamangan. Ngunit tumanggi si Rain na maniwala sa kanya. Sinabi niya na ang kanyang mga kakayahan bilang bayani ay higit na nakahihigit at sinubukang patunayan ito sa pamamagitan ng pag-atake kay Rain gamit ang kidlat. Gayunpaman, sinalungat ito ni Rain gamit ang kanyang fireball spell.
Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang inatake ni Arius hanggang sa bigla na lamang itong natamba at hindi na makagalaw. Sinabi sa kanya ni Rain na palihim siyang nakipagkontrata sa isang bubuyog noong laban at natusok ng bubuyog si Arius nang hindi niya namamalayan. Dahil sa kawalan ng kakayahang gumalaw ni Arius, nanalo si Rain sa tunggalian, ngunit hindi pa tapos si Rain sa kanya. Sinabi niyang kailangan niyang ipagtanggol ang karangalan ni Tanya at Conady dahil tahasang tinawag sila ni Arius na mga laruan ng balangkas, kaya sinuntok niya ito. Sa sumunod na sandali, biglang sumulpat sina Tanya at Conady at niyakap si Rain ng sama-sama. Kinabukasan, sina Rain, Conady, at Tanya ay pumunta sa Lost Woods upang hanapin ang kalasag ng katotohanan. Gayunpaman, napakasikip ng lugar kaya iminungkahi ni Tanya na sunugin ito. Agad na sinabihan siya ni Rain na hinaan ang kanyang tungkulin dahil ang pagsunog sa kagubatan ay magiging dahilan upang maraming hayop ang mawalan ng tirahan. Pagkatapos ay inilabas niya ang mapa na ibinigay sa kanila ni Arius, ngunit napatunayang wala itong silbi dahil ang kagubatan ay patuloy na nagbabago. Bilang konteksto, pagkatapos nilang manalo sa tunggalian, si Arius at ang mga miyembro ng kanyang grupo ay walang pusong humingi ng tawad kay Rain at hiniling sa kanya na tulungan silang makuha ang relikya. Sinabihan ni Conady si Arius na huwag ibigay ang kanyang mga responsibilidad kay Rain at sinuportahan siya ni Tanya. Kaya namagitan si Rain, pinakalma niya ang mga babae sa pamamagitan ng pagkuskus ng kanilang mga ulo at sinabi kay Arius na wala siyang pakialam kung tanggapin ang trabaho dahil ang kapalaran ng mundo ay nakasalalay dito. Gayunpaman, ngayong nasa kagubatan na sila, nagsimulang mag-isip si Rain kung tama ba ang desisyon na tulungan si Arius. Inisip ng mga babae na hindi karapat-dapat makuha ni Arius ang kalasag dahil ang kanyang pag-uugali ay hindi angkop sa isang bayani. At sinabi ni Tanya na kaya niyang talunin ang Demon King nang nakatali ang kanyang kamay sa kanyang likuran. Alam ni Rain na tama sila tungkol kay Arius. Gayunpaman, siya ang bayani at tungkulin niyang talunin ang Demon King. Tinanong ng mga babae kung paano balak ni Rain na magliyag sa masukal na kagubatan at sinabi niyang gagamitin niya ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ay nakipag-assimilate siya sa isang ibon at lumipad pataas upang galugarin ang lugar. Nang makahanap siya ng malinaw na landas, bumalik siya sa kanyang katawan at sinimulang akayin ang mga babae doon. Ngunit pagkatapos maglakad ng ilang minuto, bumalik sila sa kanilang pinanggalingan. Nalilito, tinanong ni Conady si Rain kung ang kanyang panloob na sistema ng nabigasyon ay pinangalan ng Zorro, ngunit sumumpa si Rain na ginamit nila ang tamang landas. Ibinahagi pa niya ang impormasyon sa mga ibon sa lugar at kinumpirma na tama ang landas. Kaya, hindi niya maintindihan ang nangyari. Sinabi ni Tanya na maaaring aktibong sinusubukan ng kagubatan na pigilan sila, ngunit mayroon siyang solusyon. Naglagay siya ng isang spell na tinatawag na Material Search at dinala sila nito sa isang malaking puno sa gitna ng isang clearing. Ang punong ito ay tila naglalabas ng mahika ng Elukory. At sinabi ni Tanya na ito ang pumipigil sa kanila na magliyag ng maayos sa kagubatan. Kung aalisin nila ito, masisira ang spell. Kaya, hiniling niya kay Conady na durugan ang puno. Tinanong ni Conady kung bakit hindi na lang niya gamitin ang mahika para maalis ang spell, at sinabi ni Tanya na matatagalan pa ito dahil napakakomplikado ng spell. Nang pumunta dito, sumugod si Conady sa puno, ngunit bago pa man siya makakilos, isang boses ang sumigaw na humihiling sa kanila na umalis. Agad na inakala ni Conady na ang puno ay pinagmumultuhan at tumakbo upang magtago sa likod ni Rain. Gayunpaman, nang lumutang ang isang diwata palabas ng bakana ng puno, napagtanto niyang samobra ang kanyang reaksyon. Ang tanging problema ay kinamumuhian ng mga diwata ang mga tao dahil sa pagputol ng mga puno, at nang sumiklab ang isang digmaan sa pagitan ng dalawang uri, napilitan ang mga diwata na magtago. Alam ni Rain na dahil sa masamang kasaysayang iyon, ayaw silang tulungan ng diwata, ngunit sinubukan pa rin niya itong kausapin. Bilang tugon, sinabihan niya silang tatlo na umalis or harapin ang kanyang puot, kaya tumakbo sila at huminto lamang kapag malayo na sila. Tinanong ni Conady kung bakit naging masungit sa kanila ang diwata, at sinabi ni Rain na dahil iyon sa kanya. Gayunpaman, naniniwala siyang may higit pa rito. Naalala niya na sinabi ni Arius na may halimaw na nagbabantay sa kalasag, tinanong ni Conady kung sinusubukan ba silang ilayo ng diwata rito. Hindi inisip ni Rain na nakikipagtulungan ang diwata sa halimaw,
ngunit sinabi ni Tanya na hindi mahalaga kung ano ang dahilan ng diwata. Iminungkahi niya na bumalik sila sa puno at sirain ito upang bumagsak ang harang sa ilusyon. Tungkol naman sa diwata, pipigilan niya ito gamit ang kanyang mahika, ngunit sinabihan siya ni Rain na itigil ang pag-iisip ng marahas. Sinabi niya na gusto niyang makipag-usap sa diwata, at kahit natutol ang mga babae sa ideya, bumalik silang lahat sa puno. Gaya ng inaasahan, hiniling sila ng diwata na umalis, at nang tumanggi sila, nagbanta siyang aatakihin sila. Nakakagulat, sinabihan siya ni Rain na gawin ang anumang gusto niya, umaasang maniniwala siya na wala itong balak na masama. Kaya, nang magpana siya ng mga palaso ng ilusyon sa kanya, hindi siya gumalaw, kaya tinanong niya kung tao ba talaga siya. Sa pagkakaalam niya, hindi kikilos ang isang tao sa paraang ginagawa niya, at ipinaliwanag ni Rain na hindi lahat ng tao ay masama at malupit. Hindi pa rin kumbinsido ang diwata, kaya nagpana pa siya ng mga palaso kay Rain para makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Gayunpaman, humarap sina Conady at Tanya kay Rain, na nagsisilbing kalasag niya, kaya mabilis na pinigilan ng diwata ang kanyang pag-atake. Nagsimulang patunayan ng mga babae si Rain, na siyang ikinaintriga niya. Kaya, nilapitan niya si Rain at ipinakilala ang sarili bilang si Sura. Matapos niyang ipakilala ang sarili sa kanya, pumayag siyang makinig sa sasabihin niya, at sabay-sabay silang naupo. Nang matapos ni Rain ang kanyang paliwanag, ipinahayag ni Sura na walang halimaw at ang kalasag ay nasa ilalim ng proteksyon ng mga diwata. Pumayag siyang ibigay ito sa kanila dahil kailangan ito upang talunin ang Demon King. Ngunit nalungkot si Rain na kunin ito. Tinanong niya kung ano ang gusto niya kapalit ng kalasag, at sinabi niyang wala siyang gusto. Lumabas na minsan nang nangako ang kanyang mga tao sa dating bayani na isusuko nila ang kalasag sa tamang panahon, at tinutupad lamang niya ang pangakong iyon. Nang marinig ito, handa nang umalis sina Conady at Tanya, ngunit naramdaman ni Rain na may hindi sinasabi sa kanila si Sura. Kaya, lumapit siya kay Sura at sinabi rito na maaari siyang magtapat sa kanila tungkol sa anumang bagay. Agad na binaha ng pag-asa ang isipan ni Sura. Kaya, ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa kanyang kakambal na si Rona, na kinuha ng isang halimaw na nagtatrabaho para sa hari ng demonyo. Ang partikular na halimaw na ito ay isang Shadow Knight, at mayroon itong espesyal na kakayahang magpawalang bisa ng mahika, kaya naman hindi ito matalo ni Sura at Rona. Hiniling ng kabalyero na ibaba niya ang harang kung gusto niyang bumalik ang kanyang kapatid, ngunit tumanggi si Sura at tumakbo pabalik sa kanyang nayon. Nang ipaalam niya sa pinuno ang nangyari at humingi ng tulong, sinabihan siya nitong iwanan ang kanyang kapatid. Sinabi rin niya na hindi sana nabihag si Rona kung hindi nila iniwan ang harang. Naunawaan ni Sura na sinusubukan nitong protektahan ang iba pang bahagi ng nayon, ngunit hindi niya matanggap na hindi na niya makikita muli ang kanyang kapatid. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang kwento, nagsimula siyang umiyak. Kaya nangako si Rain na hahanapin at ililigtas si Rona mula sa Shadow Knight. Dahil sa labis na pagkabalisa, sumugod si Sura sa mga bisig ni Rain at patuloy na umiyak, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa pasasalamat at hindi sa kalungkutan. Nang kumalma na siya, ipinaalam niya sa kanila na binigyan siya ng Shadow Knight ng hanggang gabing iyon para ibaba ang harang. Kaya tinanong ni Rain kung alam niya kung saan matatagpuan ang lalaki. Itinuro ni Sura ang pangkalahatang direksyon at sinabi sa kanila na ituturo niya sa kanila ang daan, ngunit tumanggi si Rain. Sinabi niya na kung makikita siya ng kabalyero, maaaring mapagtanto nito na balak siyang saktan ni Rain at ilalagay niya si Rona sa panganib. Nang marinig ito, pumayag si Sura na manatili, sinabing magtitiwala siya sa kanila. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan ni Rain at ng mga babae ang Shadow Knight at si Rona at agad na nakaisip ng plano. Sumugod sila sa kabalyero at pinaputukan ito ni Rain ng bowl ang apoy, ngunit alam nilang hindi ito makakasama sa kanya. Kaya, sinundan ito ni Conady at Rain ng mga suntok. Gayunpaman, wala itong nagawa para mapabagsak ang kabalyero, ngunit kinilala niya ang lakas ni Rain at tinanong kung siya ang bayani. Sinabihan siya ni Rain na huwag siyang insultuhan sa pamamagitan ng pagkakamaling isa siyang gustong maging pangunahing karakter tulad ni Arius. Kaya, tinanong ng kabalyero kung bakit siya pumunta. Sinabi ni Rain na hindi niya kailangang sagutin ang kanyang tanong, na nagpaisip sa kabalyero na pumunta sila roon para kay Rona. Kaya, nagpasya siyang parusahan si Rona dahil sa pagtataksil ng kanyang kapatid. Gayunpaman,
Bago pa niya ito matamaan, iniligtas siya ni Tanya at lumipad palayo, na ikinagalit niya. Nang subukang pigilan siya, sinugod siya ni Rain at Conady at sinipa. Napilitan siyang huminto ng ilang segundo, at nang makabawi siya, nagpakawala siya ng isang malakas na hampas ng hangin. Agad na natamba ang mga puno sa kanilang paligid, at hindi maiwasan ni Conady na mag-alala na hindi nila matatalo ang kabalyero. Tiniyak ni Rain na magagawa nila, pagkatapos ay umalis upang maghanap ng mga bubuyog, na kinentrota niya at inutusang atakihin ang kabalyero. Pagkagawa nila, sinimulan agad ng kabalyero na tangkaing hampasin sila, kaya hindi niya napansin nang bigyan ni Rain si Conady ng mahiwagang tulong. Sa sumunod na sandali, sumugod siya sa kanya at sinuntok ang tiyan nito, na nagresulta sa kanyang pag-alis sa alikabok. Sabik na tinanong ni Conady si Rain kung anong spell ang ginamit niya para gawin siyang One Punch Man. Ipinaliwanag ni Rain na ito ay isang kakaibang spell na maaaring pansamantalang magpataas ng natural na kakayahan ng isang tao. Gayunpaman, hindi niya ito magagawa kung ang kanyang kontrata kay Tanya ay hindi nagpalakas ng kanyang mahika. Sa sandaling iyon, bumalik si Tanya kasama ang walang malay na si Rona at tinanong si Rain kung saan niya natutunang gamitin ang boost spell, na itinuturing na isang nawawalang spell. Natawa si Rain ng alanganin at sinabing natutunan niya ito sa kanyang nayon. Bago pa man siya matanong pa ni Tanya, sumabad si Conady at sinabing kailangan nilang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at ang kaligtasan ni Rona. Nang magsimula siyang sumayaw, nagising si Rona at tinanong kung sino sila. Kaya sinabi ni Rain sa kanya na ang kanyang kapatid ang nagpadala sa kanila. Pagkatapos ay bumalik sila sa puno, at nang magkita ang magkapatid, masayang nagyakapan sila. Nagpasalamat si Sura kay Rain sa pagtupad sa kanyang pangako at tinanong kung paano niya ito mababayaran, ngunit sinabi nito sa kanya na wala siyang gusto. Iginiit ni Sura na humingi siya ng isang bagay dahil kung hindi dahil sa kanya, ang kanyang kapatid ay nasa bihag pa rin. Sinuportahan siya ni Rona, sinabing maaaring naranasan na niya ang lahat ng uri ng masasamang gawain. Nagulat si Rain sa kanyang mga sinabi, kaya sinimulan siyang kulitin ni Rona, tinanong kung may naisip ba ang kanyang isip na mga kahihiyan. Agad na pinagalitan ni Sura si Rona, ngunit sinabi ni Rona sa kanya na masyado siyang matigas ang ulo para sa kanyang sariling kabutihan at nagpatuloy sa pagsasalita ng mga bagay na nakakainis kay Sura. Tahimik lamang silang pinanood ni Rain, masaya na maaari niya silang pag-isahin muli pagkatapos ng nangyari. Kalaunan, nagsalita si Conady at sinabi sa kambal na natutuwa siyang uuwi silang magkasama, ngunit sinabi nilang hindi na sila babalik. Ipinaliwanag ni Sura na hindi siya magiging komportable na makasama sa iisang lugar ang mga taong hindi nag-aangat ng daliri para tulungan ang kanyang kapatid. Iminungkahi ni Conady na sumama ang kambal sa kanilang grupo, at pumayag sila. Sa kabila ng pag-aalala ni Rain tungkol sa pagkakaroon ng pinunong tao, hiniling nila sa kanya na bumuo ng mga kontrata sa kanila, ngunit nag-atubili siyang sumang-ayon dahil magkakaiba ang mahika ng istruktura na kinakailangan upang bumuo ng mga kontrata. Hindi pa siya nakatrabaho ng mga diwata noon, kaya nag-aalala siyang baka masira ito. Ngunit nang simulan siyang kulitin ni Rona, nagpasya siyang subukan ito. Pagkalipas ng ilang minuto, nalaman niya ang gagawin, at naisakatuparan ang kontrata. Gayunpaman, ang paggawa ng dalawang kontrata ng sabay-sabay ay nakakapagod sa kanya, kaya muntik na siyang himatayan at kinailangang saluhin ng kambal, na nag-iwan kina Conady at Tanya na nakaramdam ng selos. Kinabukasan, dinala ni Rain at ng mga babae ang kalasag kay Arius at sa kanyang mga kaibigan, at nagulat sila na 2 araw lang nila ito nahanap. Sa paniniwalang peke ito, ipinacheck ni Arius kay Lian ang pagiging tunay nito, at kahit na ginawa na niya ito, patuloy pa rin si Arius sa pagiging madaldal tungkol dito. Tumahimik lang siya nang mapansin niya ang kambal, ngunit tumanggi siyang sagutin ang mga tanong niya tungkol sa kanila. Hiningi niya kay Arius ang perang ipinangako niya, at pagkatapos makuha ito, tumalikod na siya para umalis. Gayunpaman, tinawag siya ni Agat at tinanong kung gusto niyang sumali muli sa grupo. Sinabi niya na kakailanganin nila ang tulong ni Rain para matapos ang kanilang misyon, at ikinagalit iyon ni Arius. Ikinagalit din ito ni Rain dahil ang mga bagay na ginawa nila sa kanya habang kasama niya sila ay hindi niya malilimutan. Nang makita kung gaano siya kaapektado, lumapit sa kanya ang mga babae at inalok siya ni Conady ng kamay.
Agad na nagising si Rain sa kanyang pagkatulala at sinabi kay Agat na maaari niyang ibigay ang kanyang alok kung saan hindi sumisikat ang araw. Ang kanyang tugon ay ikinainis ni Agat at sinimulan siyang insultuhan ng kalbong talunan. Hindi na nag-abala, sinabi ni Rain na wala siyang pakialam at lumakad palayo kasama ang mga babae, iniwan ang grupo ng mga bayani na galit. Hindi nagtagal ay lumabas ng silid sina Agat, Lian, at Mena, ngunit nanatili si Arius at nanumpa na maghihiganti kay Rain dahil sa pagpapahiya sa kanya. Kalaunan, umupo si Rain at ang mga babae sa ilalim ng isang puno na nag-uusap, at nag-isip-isip ang mga babae kung matatalo ba ni Arius ang Demon King. Sinabi sa kanila ni Rain na gagawin niya ito at ipinaliwanag na noong nagpakita ang dating Demon King, ang unang bayani ay gumawa ng kontrata sa mga Diyos. Ibinigay nila sa kanya ang kanilang dugo, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang kailangan niya upang palayain ang mga tao at talunin ang Demon King. Si Arius ay kanyang inapo, ibig sabihin ay mayroon siyang dugo ng mga Diyos, at kapag dumating ang oras, ang kapangyarihan ay makikita sa kanya, na magbibigay daan sa kanya upang talunin ang hari ng demonyo. Nang matapos ni Rain ang kanyang kwento, sinabi sa kanya ni Sura na isa rin siyang bayani dahil ang kanyang mga kontrata ay nagbigay sa kanya ng mga espesyal na kakayahan, na katulad ng kung paano ang dugo ng mga Diyos ay nagbigay sa bayani ng kanyang kapangyarihan. Dahil dito, sinabi ni Conady na kung bubuo si Rain ng mga kontrata sa iba pang miyembro ng Ultimate Species, maaari niyang talunin ang Demon King. Nakatitig lang si Rain sa kanya, dahilan para tanungin niya kung hindi ba siya makapaniwala na kaya niya itong gawin. Nanatiling tahimik si Rain ng ilang sandali, pagkatapos ay sinabing gustong-gusto niyang talunin ang Demon King. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na handa na siya sa kanyang pag-iisip. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Rain at ang mga babae, nag-usap si Tanya tungkol sa pagbili muli ng mga bagong armas, kaya pumunta sila sa bayan kalaunan. Takot ang kambal na mapunta sa isang lungsod ng tao kaya kumapit sila kay Rain na parang siya ang kanilang ama. Sinubukan ni Rain na tiyakin sa kanila na walang mananakit sa kanila, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kambal. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, lumapit sa kanila ang dalawa sa mga lalaking pinahirapan ni Tanya sa tulay. At mula sa kanilang paraan ng pagsasalita, malinaw na nakikita nila siya bilang kanilang master. Nang sandaling iyon, inalok ng isang nagtitinda ng prutas si Conady ng ilang prutas, sinasabing ito ay bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanya noong isang araw. Namangha ang kambal kung paano nakihalubilo sina Conady at Tanya sa lipunan ng tao at napaisip kung magagawa rin nila ang pareho. Bigla, lumapit sa kanila ang maliliit na tagahanga ni Rain, at natakot ang kambal. Ngunit pinatunayan ng mga bata na wala silang balak na masama sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila at pagsasabi sa kanila kung gaano sila kaganda sa tingin nila. Sinabi rin nila na ang kambal ang mga bagong asawa ni Rain, ngunit nagkunwari si Rain na hindi sila narinig. Ang interaksyong ito ay nagpakalma sa kambal, at muntik nang ibunyag ni Rona na sila ay mga diwata, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid at ni Rain sa oras. Maya-maya, nakarating sila sa isang panday na pag-aari ng isang masungit na dwarf na nagngangalang Guts. Pagkatapos ay nagsimula silang maghanap sa paligid ng tindahan, at nang makakita si Rona ng isang letigo, iminungkahi niya na bilhin ito ni Rain. Sinabi ni Sura na hindi niya kailangan nito dahil hindi siya isang circus ringmaster, kaya sinabi ni Rona na maaari niyang gamitin ang letigo para sa kanyang mga aktibidad sa kwarto. Agad na pinagalitan ni Sura si Rona sa pagbigkas ng mga ganoong salita, ngunit tumalikod si Rain, tumangging makisali sa talakayan. Kumuha siya ng isang punyal upang suriin, ngunit sa hindi malamang dahilan, parang may kakaiba rito. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa tindahan at hiniling kay Guts na bigyan siya ng pinakamahusay na espada na mabibili ng pera, at ginawa nga ito ni Guts. Pagkaalis niya, tinanong ni Rain ang may-ari kung ang espadang ibinigay niya sa lalaki ay isa ba talaga sa pinakamagaling niyang espada, na ikinagulat ng mga babae. Si Guts naman ay nanatiling tahimik at nakinig habang ipinaliwanag ni Rain na lahat ng armas sa tindahan ay mga nakadisplay na piraso. Nang sumunod na sandali, nagsimulang tumawa si Guts at sinabi kay Rain na mayroon siyang magandang mata. Sinabi rin niya na ang mga sandata ay mga bagay na ginagawa niya sa kanyang libreng oras at inamin na hindi ito tatagal sa isang totoong labanan.
Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang mga sandatang makakatagal sa init ng isang totoong labanan, at ipinaliwanag na hindi ito binibili ng mga tao dahil hindi ito kaaya-aya sa paningin. Ayaw niya na hindi pinahahalagahan ng mga tao ang kanyang mga nilikha, kaya't tumigil siya sa pagpapakita sa kanila ng mga espada or pagrerekomenda sa mga ito. Nang matapos niya ang kanyang paliwanag, tinanong niya kung paano nalaman ni Rain na peke ang mga sandata. Sinabi ni Rain na bilang isang tamer, natuto siyang maging mapagmasid sa mga bagay sa paligid niya. Humanga ang lalaki, sinabi niya kay Rain na siya ang isang taong gusto niyang gawan ng espada, ngunit kulang siya sa mga materyales para gawin ito. Kalaunan ng araw na iyon, pumunta sina Rain at ang iba pa sa guild at nagulat nang malaman mula kay Nathalie na si Arios ay nagre-recruit para sa kanyang grupo. Agad na bumaling sina Conady at Tonya kay Rain, ngunit tiniyak niya sa kanila na maayos siya. Napansin ni Nathalie ang kambal at tinanong kung sino sila. Nagpakilala si Sura na parang isang normal na tao, ngunit sinabi sa kanya ng drama queen na si Rona na sila ni Sura ay may malalim na ugnayan kay Rain. Malinaw na mali ang pagkakaintindi ni Nathalie sa kanyang mga sinabi, kaya tinanong niya si Rain kung gaano kalaki ang gusto nitong maging babae niya. Sumumpa si Rain na hindi siya gumagawa ng harem, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Nathalie. Kalaunan, nagpatuloy sila sa pag-uusap kung bakit sila pumunta at ibinigay ni Rain kay Nathalie ang job quest mula sa Panday. Lumabas na noong sinabi ni Guts na kulang siya sa mga materyales para makagawa ng isang mahusay na sandata para kay Rain, ang tinutukoy niya ay ang mithril. Sinabi niya na minana niya ang isang minahan ng mithril mula sa kanyang lolo, ngunit kamakailan lamang ay hindi siya nakapagmina ng kahit isang mithril mula rito. Sinabi ni Rain na maaaring may nangyari sa minahan, kaya iminungkahi ni Tonya na imbestigahan nila ito. Nag-aalangan si Guts na ipagkatiwala sa kanila ang trabaho, ngunit matapos siyang tiyakin ni Rain na mapagkakatiwalaan sila, pumayag siya. Nang tanungin niya si Rain kung magkano ang gusto nila para sa trabaho, sinabi ni Rain sa kanya na ang gusto lang niya ay isang sandata. Bumalik sa kasalukuyan, si Rain at ang mga babae ay papunta na sa minahan. Gayunpaman, lumihis sila papunta sa lawa dahil napagod ang kambal. Natuwa si Conady sa paglangoy, ngunit nang magsimula siyang mag-alis ng suot, pinagalitan siya ng iba dahil sa pagtatangkang gisingin ang launcher ni Rain. Nang sa wakas ay makapasok na sila sa tubig, nakipagkasundo si Rain sa ilan sa mga ardilya sa lugar at inutusan silang magbantay para makatulog ito. Habang nagtatampisaw ang mga babae, nagsimulang mahiya ang kambal dahil ang mga ito ay kasing patag ng mga tabla. Pagkatapos ay nagmakaawa si Rona kina Conady at Tonya na sabihin sa kanila ang sikreto sa pagpapalaki ng mga pakwan, ngunit sinabi ni Tonya na hindi pa oras para lumaki ang mga pakwan nila. Gayunpaman, agad siyang tumawa, na malinaw na tinutokso niya sila. Kaya, hinabol siya ni Rona. Sa sumunod na sandali, sumigaw si Conady, kaya sumugod si Rain, iniisip na may problema, para lamang matuklasan na sumigaw siya dahil kinagat ng isda ang kanyang buntot. Sa halip na umalis, tumayo siya at niyakap sila ng ilang sandali hanggang sa mapagtanto niya kung gaano siya nahihiya, at mabilis na humingi ng tawad. Sa kalaunan, nagbihis sila at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa minahan. Pagdating nila, sinabi ni Rain sa mga babae na naniniwala siyang ninakaw ang mithril. Bago pa niya maipaliwanag kung paano niya nalaman, napansin niya ang isang ibon na lumilipad sa itaas nila, at ang bagay na iyon ay sumigaw, na nagbabala sa mga magnanakaw sa loob ng minahan. Nang sumugod ang mga magnanakaw, natamba sila ni Tonya at Conady, kaya imposibleng tanungin sila ni Rain. Mabuti na lang at nag-alok ang kambal na basahin ang mga alaala ng mga magnanakaw, at pagkatapos nilang gawin iyon, nalaman nilang mga adventurer pala sila. Ang iba pa nilang tauhan ay nasa loob ng minahan, kaya nagpasya silang pumasok at harapin sila. Gayunpaman, nagbabala si Rain na ang mga magnanakaw ay may kasamang beast tamer. Isinasaisip ito, pumasok sila sa kuweba at sinalubong ng isang bowl ang apoy. Agad itong sinalungat ng kambal gamit ang kanilang mahika, na nagbigay daan kina Conady at Tonya na lumaban sa mga magnanakaw. Matapos nilang madaig ang mga ito, itinali nila sila. Ngunit kailangan pa ring harapin ni Rain ang tamer. Hiniling niya rito na sumuko ng mapayapa, ngunit sinabi ng lalaki na hindi niya magagawa iyon dahil kailangan niyang makaganti kay Guts. Nang makitang hindi siya mapapaliwanagan, sinuntok siya ni Rain sa tiyan,
ngunit tiniis ng lalaki ang sakit at tinawag ang isang higanteng halimaw. Hindi dapat paamuin ang mga halimaw, ngunit sinabi ng lalaki sa kanila na natagpuan niya ito noong sanggol pa lamang at pinalaki ito upang maging tapat sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya itong atakihin si Rain, at ginawa nga nito, ngunit naiwasan ni Rain ang mga atake nito. Habang nagpapatuloy ang hindi patas na laban, nagsimulang manginig ang minahan. Kaya, sinunggaban ng mga babae ang mga magnanakaw at tumakbo palabas, sa takot na madurog sila habang nagsisimulang gumuho ang kuweba. Gayunpaman, nag-aalala si Conady kay Rain, kaya hinimok siya ni Tanya na bumalik sa kanya, na nangangakong babantayan niya at ng kambal ang mga magnanakaw. Puno ng pasasalamat, nagmadaling bumalik si Conady sa kuweba at nailigtas si Rain, na muntik nang masawi sa kabilang buhay. Nagpasalamat si Rain sa pagsadyap at hiniling sa kanya na tulungan siyang hulihin ang tamer habang nakatuon siya sa halimaw. Pagkatapos ay hinabol niya muli ang halimaw, at habang nilalabanan niya ito, nahuli ni Conady ang tamer. Nang makita ito, hiniling ni Rain na itigil na niya ang kanyang alaga, ngunit tumanggi ang lalaki, sinabing mas gugustuhin na niyang masawi. Ang kanyang pagtanggi ay nagbigay daan sa halimaw na ipagpatuloy ang hindi koordinasyon nitong pag-atake, at nag-alala si Rain na baka gumuho ang minahan anumang oras. Dahil wala siyang nakitang ibang paraan, ninakaw niya ang kontrol mula sa tamer at bumuo ng pansamantalang kontrata dito, na ikinagulat ni Conady at ng tamer. Sinubukan ng tamer na bawiin ang kontrol, ngunit ang halimaw ay nabigla at nabaliw. Nang sandaling sumugod ito kay Rain, pinaslang ito ng lalaki dahil napakalayo na nito para maligtas. Kalaunan, tinanong nila ang mga magnanakaw na umamin na ninakaw nila ang mithril upang pigilan si Guts sa paggawa ng mas maraming armas. Tila, kabilang sila sa mga bumili ng kanyang peking mga espada, at sila ay kinutya. Ang kahihiyang iyon ang nagtulak sa kanila na magsama-sama at magsimulang magnakaw mula sa kanya. Nang iulat ito ni Rain at ng mga babae kay Guts, wala siyang naramdaman kundi kahihiyan. Napagtanto niya na ang kanyang paniniwala na walang sino man ang karapat-dapat na gumamit ng kanyang mga armas ay naging dahilan upang madungisan niya ang kanyang karangalan bilang isang manggagawa. Hinikayat siya ni Rain na huwag masyadong maging matigas sa sarili, at sinabihan siyang makakabawi siya sa kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng paggawa muli ng mga tunay na armas. Sumang-ayon si Guts sa loika ni Rain, kaya ipinahayag niya na magsisimula siya sa sandata ni Rain at tinanong kung ano ang gusto niya. Sinabi sa kanya ni Rain na gusto niya ng gauntlet at isang punyal, kaya nangako si Guts na ihahatid ang mga ito sa lalong madaling panahon. Samantala, sa ibang lugar, nagsasagawa si Arius ng mga interview para sa kapalit ni Rain, ngunit walang nakapasok. Nang mapagtanto niyang ikinukumpara niya ang bawat aplikante kay Rain, sinubukan siyang payuhan ni Mena, ngunit galit na pinagalitan siya ni Arius. Pagkatapos niyang lumabas, inilabas ni Arius ang isang enchanted ring at sumumpa na gamit nito, pagbabayaran niya si Rain. Pagkalipas ng ilang araw, nang pumunta si Rain sa guild, ipinaalam sa kanya ni Natalie na ang mga adventurer na nagnakaw kay Guts ay tinanggalan ng kanilang mga lisensya at sinentensyahan ng mahirap na paggawa. Naawa si Rain sa kanila, ngunit sinabi ni Natalie na nagbabayad sila para sa mga kahihinatnan ng kanilang mga ginawa. Di nagtagal pagkatapos noon, umalis siya sa guild at sinalubong ang kambal na naghihintay sa kanya. Nang ikwento niya sa kanila ang nangyari sa mga magnanakaw, sinubukan nilang aliwin siya, alam nilang masama ang loob niya, ngunit tiniyak niya sa kanila na maayos lang siya. Pagkatapos ay inalok niya silang ilibot sa bayan dahil wala na silang ibang magawa, at pumayag ang kambal. Habang naglilibot sila, binilhan niya sila ng mga hotdog, at nang kainin nila ang mga ito, idineklara nilang sila ang may pinakamasarap na pagkain na natikman nila. Pagkatapos nilang kainin ang mga ito, tinanong nila si Rain kung nakatanggap ba siya ng anumang bagong kakayahan mula sa pakikipagkontrata sa kanila. Inamin ni Rain na mayroon nga siya, na ikinalungkot ng mga babae dahil umaasa silang magkakaroon siya ng hindi kapani-paniwalang kakayahan. Bigla, may naalala si Rona at sinabing maaaring nakakuha si Rain ng isang bagay na tinatawag na ultimate magic. Ang mga diwata lamang ang makakagamit nito, at mas malakas ito kaysa sa advanced magic. Hindi inisip ni Rain na nakatanggap siya ng isang bagay na kasing cool noon, at nang ikwento niya sa mga babae, bumalik ang kanilang kalungkutan.
Sinimulan din nilang sisihin ang kanilang mga sarili dahil hindi siya nakakuha ng bagong kakayahan, ngunit sumumpa si Rain na hindi nila kasalanan iyon. Nang banggitin niya na mahal niya sila, tinanong nila kung bakit ganoon na lang ang tiwala niya sa kanila. Ipinaliwanag ni Rain na iyon ay dahil sa lumaki na ang tiwala niya sa kanila, hindi tulad noong nasa Heroes Party siya. Noong una siyang sumama sa kanila, hindi niya hinayaan ang sarili na maging komportable sa kanila dahil hindi siya kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Inaasahan niya na palalayasin nila siya sa kalaunan, at iyon nga ang ginawa nila. Gayunpaman, ngayong kasama na niya ang mga babae, ibang-iba ang pakiramdam niya at alam niyang mapagkakatiwalaan niya sila. Kaya, gusto niyang matuto rin silang magtiwala sa kanya, dahil hindi siya kailanman gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanila. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam sa kambal, kaya mabilis na inilayo ni Rona ang usapan mula sa direksyong iyon sa pamamagitan ng pagsasabi na gutom na siya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Rain na bumalik sila sa bahay tuluyan at kumain ng hapunan kasama sina Conady at Tonya. Habang nagsisimula silang maglakad pabalik, bigla silang hinarang ng isang maharlika na nagtanong sa kambal kung ano ang kanilang mga pangalan. Nang sabihin nila sa kanya, sinabi niya na ang kanilang mga pangalan ay kasing ganda ng mga ito at ipinahayag na kukunin niya ang mga ito sa kanya. Sa pag-aakalang baka may ilang maluwag na tornilyo ang lalaki, tinanong nila kung alam ba ng doktor niya na nasa labas siya. Natuwa ang lalaki at tila, ang kanilang pang-iinsulto ay lalo lamang nagpasiklab sa kanyang pagnanais sa kanila, at sinabi niya ito sa kanila. Nang maramdaman ang panganib, agad na pumagitan si Rain sa mga babae at sa lalaki at tinanong kung ano ang gusto niya. Nagpakilala ang lalaki bilang si Edgar at sinabing anak siya ng pinuno ng bayan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa kambal at formal na hiniling sa kanila na maging kasamahan niya. Sumumpa siya na tretuhin sila na parang mga reyna, ngunit tinanggihan siya ng mga babae, sinasabing mas gusto nila ang mga lalaking manggagawa kaysa sa mga mayabang na tagapagmana. Dahil sa inis, inutusan ni Edgar ang kanyang mga tauhan na kunin ang mga babae, ngunit nilabanan sila ni Rain at binalaan silang lumayo. Sinabi sa kanya ni Edgar na ipinagpapaliban lamang niya ang hindi maiiwasan dahil lagi niyang nakukuha ang gusto niya. Sinabi rin niya kay Rain na kung hindi niya ibibigay ang mga babae, masasaktan ang mga manunood. Pagkatapos ay tinanong ng mga babae si Rain kung maaari nilang turuan si Edgar ng leksyon sa pamamagitan ng paguntog sa kanya gamit ang kanilang mahika, ngunit tumanggi siya, dahil ibubunyag nito ang kanilang mga pagkakakilanlan. Habang sinusubukan niyang mag-isip ng pinakamahusay na solusyon para sa isyu, nagsimulang magpakita sa kanyang isipan ang mga imahe ng mga bilog na mahika, at hindi na niya tinanong kung bakit. Ang alam lang niya ay makakatulong ang mga spell na iyon para mapabagsak niya ang mga gwardya, kaya ginamit niya ang mga ito. Nang matalo ang lahat ng gwardya, sinabihan ni Rain si Edgar na umalis kung ayaw niyang matulad sa kanyang mga tauhan. Sumumpa si Edgar na maghihiganti siya kay Rain at pagkatapos ay umalis. Kaya, nagpasalamat ang kambal at ang karamihan kay Rain sa pagliligtas sa kanila. Gayunpaman, nagbabala ang mga tao na talagang maghihiganti si Edgar kay Rain at pinayuhan siyang umalis sa bayan para sa kanyang sariling kabutihan. Samantala, sa isang kalapit na bubong, nakatayo si Arius habang pinapanood ang eksena, at sinabi niya sa kanyang sarili na halos tapos na ang kanyang plano na pabagsakin si Rain. Kalaunan sa ikinwento ni Rona kina Conady at Tonya ang tungkol sa kabayanihan ni Rain, at sinabi ni Sura na ang spell na ginamit niya sa mga gwardya ay Advanced Magic Control. Nakuha niya ito sa pamamagitan ng kanyang kontrata sa kanila, at natuwa sila na sa wakas ay naipakita na ito. Sinabi ni Conady at Tonya na natuwa sila na ligtas si Rain at ang mga babae, ngunit nagalit sila nang simulan ni Rain na ikwento sa kanila ang tungkol kay Edgar. Tila, may ugali siyang mangdukot at mangpahirap ng mga babae hanggat gusto niya, ngunit nakaligtas sa martilyo ng hustisya dahil pinagbantaan ng kanyang mayamang tatay ang mga biktima na manahimik. Ang huling bahaging iyon ay labis na ikinagalit ni Tonya kaya't iginiit niya na pumunta sila sa bahay ng pinuno ng bayan at sunugin ito. Sinabihan ni Rain ang babae na kumalma dahil kailangan nilang magpatuloy ng may pag-iingat kung hindi ay magiging magulo ang sitwasyon. Nangako ang mga babae na magiging maayos ang kanilang pag-uugali, ngunit iginiit na hayaan niya silang tulungan siyang mapabagsak si Edgar.